tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganito pong alas 5:01 ng magandang umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. Higit 500,000 pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang SVI sa bayan ng Lambayong. Unang-una sa lahat. Headlines. Mga granada at baril isinuko ng mga residente sa Lanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. Pro 12 naman may bagong upong regional director. Unang-una sa lahat. Headlines. PT Phones nanawagan ng mabilis na hustisya sa pagpatay sa isang radio broadcaster sa SGA Barn. Unang-una sa lahat. Headlines. 34 naman na unit ng motorsiklo ipinamahagi sa Maguindanao del Sur PPO. Unang-una sa lahat. Headlines. Militar nagsagawa ng medical mission sa Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat. Headlines. Miriam Coronel Ferrer binatikos ang manoy pag-aalis sa anti-dynasty provision provision sa BARMM. Unang-una sa lahat. Headlines. Muhagirik ba naman naglabas ng payag kasunod ng kanyang pagkakatanggal bilang MBHT Minister. Unang-una sa lahat. Headlines. Election watchdog na Lente nanawagan sa BT Parliament na huwag suportahan ang bill kontra political dynasty sa BARM. Unang-una sa lahat. Headlines. MP Sinarimbo naman na dumipensa na umano'y hindi pumirma sa naturang panukalang batas. Unang-una sa lahat. Headlines. Idul Adha naman dineklarang regular holiday sa buong bansa sa May 27. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang national mga kasama, Pilipinas top 4 sa pinakakorap na bansa sa Southeast Asia. Unang-una sa lahat. Headlines. Background naman ni Senator De La Rosa sa law enforcement, posibleng hamon sa pagsisilbi ng arrest warrant laban sa kanya ayon sa NBI chief. Unang-una sa lahat. Headlines. Mga taong galit naman sa Congo, pinagsusunog ang ilang bahagi ng pagamutan sa kasagsagan ng Ebola outbreak. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang sports mga kasama, Knicks hawak na ang 2-0 lead. Bentahe kontra sa Cleveland Cavaliers sa score na 109-93. Unang radyo, unang balita. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo. Para una ka,
Eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Unang radyo, unang balita. Kisig na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Isa pong magandang umaga mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning sa buong Cotabato City maging sa kabuuan ng Bangsamoro Autonomous Region. Magandang morning po sa mga karatig bayan mga kasama. Magandang umaga sa inyo Kumusta ho ang inyo pong gising mga kasama? Ari naway nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa namang uri ng kapahamakan. Tuloy lang sa buhay mga kasama. Kumusta ang inipong umaga ngayong araw pong ito ng May 23. Ngayon po ay Saturday mga kasama sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Owen Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side. Una, Radyoman Sir Danilo Malaran. Sa ating namang digital mga kasama, si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Sa ngalan siyempre ng pong regular na kasama tuwing araw po ng weekday sa programang Unang Radyo, Unang Balita. Radyoman Sir Mike Kersuan. Ako naman, ang inyong Radyoman Jul Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa live na pong napapakinggan sa dial po ng inyong mga radyo na DXMY 90.9 MHz mga kasama sa FM TuneIn. 90.9 MHz mga kasama sa FM po ng inyong pong mga radyo. Siyempre pa sa ating namang official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Huwag pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo'y manatiling updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Unang radyo, unang balita. Good morning muna sa ating mga viewers. Good morning muna sa lahat po ng mga taga-panood ng DXMY sa ating live stream ngayong umaga. Magandang morning sa inyong lahat mga kasama. Ito. Magandang morning kina Sir Marvin Leon, Dato Udog Uto from SPDA. Magandang morning kay Bay Antibay Umul Kulsumid Timbang Waya, kay Dato Tong Waya. Good morning from Kanto o Barangay Dato Balabaran, kay Dato Uno Uto Di Maukom. Magandang umaga rin good morning po sa inyong lahat dyan mga kasama. Akrima Singkot, magandang morning din from Bubong Kalanganan 2 sa Cotabato City. Good morning sa inyo. Kay Bet Suwaga Bla, maulang umaga. Maulang umaga talaga Cotabateños kasi kanina nilusong na lang natin yung yung buhos ng ulan para lamang mapunta sa station. At may hatid po sa inyo mga kasama yun pong mga balita na nakalap po ng inyo pong mga radyoman. Manisan Jezabel, good morning din kay Norhata M. Salwang. Waalaikumsalam ma'am. Good morning po. Sige.
Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:12 na po ng umaga mga kasama. Dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita ngayong weekend. Abay, nasabat po ng mga otoridad ang tinatayang 75 grams ng pinaginalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 510,000 pesos matapos na mahuli ang isang lalaki sa isinagawang checkpoint operation sa barangay Tino Magas sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat Province. Kinilala ng pulisya ang sospek na si alias Ernie, 20 anyos, at residente ng Sultan sa Barungis sa Maguindanao del Sur. Kasama rin naman nito sa motorsiklo ang dalawang minor de edad na naunang sitahin sila ng mga operatiba sa kahabaan ng National Highway sa nasabing lugar. Ayon sa report mga kasama, sa halip na huminto mano para sa inspeksyon ay pinatakbo ng driver ang motorsiklo dahilan upang magkaroon ng maikling habulan na bago sila tuluyang naaresto at nakumpiskahan ng illegal na droga. Samantala, itinurn over naman sa Women and Children Protection Desk ang dalawang minor de edad para sa kaukulang proseso habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Nasa lock-up cell na rin ng Lambayong MPS ang naarestong sospek. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, nagkaroon naman ng pagbabago sa pamunuan ng Police Regional Office 12 o Pro 12 matapos italagaan ng Philippine National Police si Police Brigadier General Alan Manibog bilang bagong Regional Director ng PRO 12. Papalitan ni General Manibog si Police Brigadier General Arnold Ardiente na ililipat naman sa PNP Directorate for Intelligence bilang bahagi ng pinakabagong reshuffling sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Bago italaga sa PRO 12, nagsilbi si Manibog bilang Deputy for Operation ng PNP at kabilang sa mga opisyal na humahawak sa investigasyon kaugnay ng Senate shooting incident. Ayon sa PNP mga kasama, epektibo agad ngayong o kahapon, May 22, ang naturang pagbabago sa liderato bilang bahagi ng patuloy na reorganization sa hanay ng Philippine National Police. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama. 11 individual naman mula sa bayan ng Marogong at Lumbatan, Lanao del Sur ang voluntaryong nagsuko ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog sa isinagawang Peace and Security Facilitation Activity. Kabilang sa mga isinukong kagamitan ang mahigit 100 hand grenades, ilang matataas na kalibre ng baril tulad ng M14, Garand Rifles at Carbine Rifle, gayon din ang mga magazine, clips, bala at iba pang war material. Ginanap ang aktibidad sa Barangay Matalin habang unang malabang LDS sa panguna ng 101st Infantry Brigade o 3 Red Arrows Brigade sa ilalim ng Brigade Commander o ni Brigade Commander Brigadier General Yasser Bara.
Ayon sa mga sumuko mga kasama, nais nilang talikuran ng anumang may kaugnayan sa karahasan at mamuhay na ng mapayapa kasama ang kanilang mga pamilya at ng komunidad. May ilan din namanong nagpahayag ng interes na makibahagi sa Citizens Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary o CAA bilang suporta sa kampanya para sa seguridad at kaayusan sa kanilang komunidad. Unang radyo, unang 5:17 ng umaga mga kasama, mari naman na kinukondena ng Presidential Task Force on Media Security o PTF-ONS ang pumamaril at pagkamatay ng radio broadcaster na si Nestor Teting Nicator sa barangay Fort Pikit, Manidagaw Special Geographic Area alas 7 ng gabi. Ayon sa paunang impormasyon, pasakay lamang o pasakay sana noon ang biktima sa kanyang motorsiklo ng pagbabarilin ng di panakikilalang mga salarin. Si Nicator mga kasama o si Nicator ay kilalang news anchor at commentator ng isang himpilan ng radio sa Pikit, North Cotabato. Iniimbestigahan ngayon ng mga autoridad kung may kaugnayan ang insidente sa kanyang trabaho sa media o sa kanyang ginagampanang tungkulin bilang kasapi ng lupong pambarangay. Natatanahan na tinamaan sa kanyang ulo si Nestor na naging sanhi ng agar nitong pagkamatay, habang ligtas naman ang kanyang asawa na noon ay kasama sa nasabing o sa kanyang motorsiklo. unang radyo, unang balita. Ipinamahagi naman ang 34 na unit ng motorsiklo sa iba't ibang municipal police station sa ilalim ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Isinagawang turnover ceremony sa Talayan Headquarters sa panguna ni na Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mitimbang, Senior PROBA Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesia at Provincial Director Police Colonel Michael Jan na mga kasama ang iba pang mga lokal na opisyal. Ayon sa mga otoridad mga kasama, malaking tulong ang mga bagong motor upang mapabilis ang pagpapatrolya at pagresponde ng mga pulis sa mga insidente, lalo na sa mga malalayong komunidad at lugar na mahirap na maabot. Sinabi rin ng mga opisyal mga kasama na bahagi ito ng patuloy na hakbang para mapanatili ang kaayusan at mapalakas ang police presence sa gitna ng umiiral na seguridad at political concerns sa ilang bahagi ng BARMM. Unang radyo, unang balita. 5:19 na po ng umaga mga kasama. Bilang pag-alala naman sa kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong lumahok sa Battle of Marawi, nagsagawa ng community outreach activity ang 90 Infantry Battalion sa Sitio Rizal, Barangay Kauran, Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng medical check-up, tuli, libreng gupit at mamahagi ng gamot para sa mga residente ng lugar. Ayon sa militar mga kasama, layunin ng aktibidad na hindi lamang magbigay ng tulong medikal kundi patatagin din ang ugnayan ng komunidad at ang pagsusulong ng kapayapaan sa nasabing lugar. Kasabay nito mga kasama, muling binigyan din ng militar ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mamamayan laban sa marahas na ekstremismo at anumang uri ng terorismo, lalo na ang mga pagtatangkang mag-recruit ng kabataan sa extremist activity. Ayon kay 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, na mahalagaan niyang magsama-samang komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglaganap ng karahasan sa rehiyon. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita naman mga kasama, fit na to zaman.
ang kasalukuyang kalagayan at kinakaharap ng mga Bangsamoro ayon kay Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani. Sinabi niya na bilang Muslim umano na sumusunod sa katuruan ng Islam ay dapat na sa ganitong mga panahon ay manahimik at huwag gumawa ng o magpalabas ng mga usapin na maaari magdudulot ng kalituhan o fitna sa publiko. Pinayuhan din ni Mufti ang lahat ng Ummah Muhammadiyah na mas maigi na sa ganitong sitwasyon ay gumawa na lang ng mga magagandang gawain at hindi na mga bagay na makakapagpalala sa anumang sitwasyon sa loob ng isang komunidad. Unang radyo, unang balita. Kung isa ko na ba niya ba timpo na kuha na sa maya, niya batuan na sa zamanul fitna. Fitna kuha na. Yan man na madakal yung mga batalwan sa kuna ba niya ba kataran o skita no ang mga Bangsamoro na iya pagkatutuma kano skita no pigdaron no rasola kano isa amama pinamando ni na may kamaw may mga fitna banto ba na tigun na biya amsi kalay kalisana kung pangkasudilan ka nakabagam sa pamaritis minsan dabong git samot nga ito so kabatana ka tubai yan man na makadabang serka magkapya serka nakabagam kunabiya man ka na minubilay wal yawmil akhir palya ko khairan olias mut ito baginugot sa Allah baginugot sa gayamurin na animud daw na mapya uri na batana batana ka dakabagamong sa nabitiara bamayapat sa bitiara kadsabapan makabinasa makakagat makabiyag sa kano mga di ka mamagayon anong pinakamapya kung paano utaw so dilanin so ginawanin sa di makapigyam sa ang balabi-labin siya ba sa social media ba niya ba kuna ba niya ba so lang unus kita ng mga Bangsamoro katawantan mo adan mga amal amapya daron nabi habul amal ilallah badal imani billah turunun tudkhilu fi qulubil muslimin kama qala sallam ano pinakamapya agalbakan utaw sa kano niya ba lumawa tumundog kano paritya sa Allah taala na makagay ka sa makapya sa ginawa kano taw muslim na nasuka banggay sa mga hadiah mga sadaka mga gift sa kano mga miskinan na pinaka mas lain tibarasin sa Allah Ta'ala. O nasita na kaginak ka isa-isa sa mga Muslim, kapag-celebrate siya na isa-isa tanumambo, databangatan o gakalimuatan o kalimo no mabagar sa mga malubay, tabangan sa mga miskinan, malubay ang mga tao. Kalimo no adan tamo kin. Unang radyo, unang balita. Si Bangsamoro Sheikh Bangsamoro Grand Mufti mga kasama Sheikh Abdul Rauf Gyalani. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Oras mga kasama 5:25 ng umaga. Tatak RMN. Atin muna nga tungoy ng linya ng mga kasamang Radyoman na reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong weekend. Unahin natin ang linya ni Radyoman na Ebsabang sapagkat kalansay ng tao abay natagpuan sa Kalanganan 2. Suspect tukoy na ng City PNP Station number 3. Ako. Detal ng balita mga kasama mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Nadiskubre ng mga otoridad ang ilang piraso ng kalansay na itinago sa isang madamo at maputik na lugar alas 12:03 ng tanghali kahapon sa bahagi ng Purok Timaco, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Sa ulat mula kay Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Kabutahe, ang buto ng taong pinagahanap ay kinilalang si Arbayna Abdullah Gyapar, babae 39 anyos may asawa, habang ang suspek sa krimen ay kinilalang si Omar Balabagan alias Talib Undaya Andoy, 28 anyos kapwa residente sa nasabing barangay. Lumalabas sa investigasyon ng Istasyon 3, ang suspek ay manugang ng biktima base sa salaysay ni alias Norhana, may bahay nito na anak lang napaslang. Dagdag sa ulat, 8 buwan na umano nga nakalipas nang mangyari ang insidente na mag-away ang suspek at asawa nito at nabaling ang galit sa manugang dahilan na napatay siya. Dahil sa bilis ng mga pangyayari noon, agad dinala ng suspek ang katawan ng biktima sa lugar na walang katao-tao saka inabandona. Dahil dito, agad ding binalikan ng suspek ang asawa sabay na kinuha at dinala sa barangay Adaon sa bayan ng Talitay sa Maguindanao del Norte at ikinulong ng mahabang panahon. Nabigyan naman ng pagkakataon na makatakas si alias Norhana nitong May 19, 2026 na siyang naging dahilan para maiulat ang krimen at mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ng kanyang nanay. Tinutugis na ng PNP Station 3 sa pakikipagtulungan ng iba pang
ang unit ng pulisya para mapanagot sa karumal-dumal na krimen ang tumakas na suspek. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato Radyo Manebs abang tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, motorista naman kritikal sa ospital matapos masangkot sa road accident sa bayan ng Datu din Sinsuat. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Ray Banzao. Ronda Presinto. Motorista kritikal sa pagamutan matapos ang masangkot dito sa road accident sa barangay Labungan sa bayan ng Datulin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 9 ng gabi kagabi, kinilala ang naturang biktima na si Marlon Capocos, 23 anyos, binata at residente ng barangay Awang sa nasabing bayan. Batay sa salaysay na dadala sa kanya sa pagamutan, nadatnan umano nito ang biktima nga nakahandusay sa kalsada at naliligo sa sarili nitong dugo habang ang kanyang motosiklo ay nakabalandra sa gitna ng lansangan. Agad itong bumaba at isinakay ang biktima sa kanyang pick-up upang dali-daling isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay nasa masilang kalagayan pa rin ang biktima habang patuloy na inaobserbahan ng mga attending physician. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Banzao Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Banzao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, dagdag pa rin sa ating mga balita. Ito at bagong farm to market road sa bayan ng UP magpapalakas ng koneksyon at kabuhayan ng mga residente. Detalye ng balita gikan kay Radyoman na Daisy Mangod. DXMY Tata RMN Report. Formal nang pinasinayaan ang natapos na 10 kilometrong Rempas Darugao Farm to Market Road sa North OP Maguindanao del Norte sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Innovation Building for BARM o PRDP-IB BARM. Pinondohan ng World Bank, katuwang ang BARM at iba pang ahensya ng pamahalaan. Formal na itinurn over ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang proyekto sa lokal na pamahalaan ng North UP at mga benepisyaryo ng Barangay Rempas Darugao bilang hudyat ng kahandaan nito para sa paggamit ng publiko. Inaasahang magpapabuti ang bagong natapos na kalsada sa transportasyon at accessibility ng mga magsasaka at residente. Magpapabili sa paghahatid ng mga produktong agrikultural sa pamilihan at magpapalakas sa kabuhayan sa komunidad. Ipinapakita umano ng proyekto ang patuloy na pagtutulungan ng PRDP, BARM, mga lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagsusulong ng infrastruktura sa kanayunan at pagpapabuti ng agricultural connectivity sa mga malalayong komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. 5:30 na po ng umaga mga kasama, standby muna at tayo po'y magbabalik. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Kada adlaw magsigi og trabaho. Paggatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawas. Na nasa abot kaya ang pack. Kaya na
na. Palit na ug anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anlin nga naa sa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ug mohanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah and congratulations to the 84 passers of the Bangsamoro Science High School competitive examinations held last April 11, 2026. You may check our Facebook page to see the complete list of passers. All successful qualifiers must contact our registrar or visit the Bangsamoro Science High School office to confirm their slots. Once again, congratulations and welcome to Bangsamoro Science High School. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumpak na oras mga kasama, 5:34 ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama. Ngayong umaga pong ito ng weekend, Saturday. Ngayon po ay May 23, 2026 mga kasama. Gandang umaga pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig ng DXMI, sa ating mga viewers. Good morning ha. Eto, good morning kay Marvin Leon. Magandang umaga rin kay Ma'am Norhata Saluang. Betswaga Vlog, good morning. Manisan Jezabel, kay Miss Wari Mangelen. From Tagaytay, magandang morning. Pagalungan, Maguindanao. Magandang umaga rin po kay Ate Sumbay Adam, kay Bune Alvin Bakar Pax ng poblasyon Purok Bualan, poblasyon 2 Cotabato City. Good morning din na kay Nurhajana Rajana Gozia. Sabi Inik. Good morning sir, watching from Saudi. Ang Saudi kaya to, Saudi Arabia, dato Saudi. Saan ba? Sige, good morning dyan ma'am ha. Magandang umaga po at ingat palagi. Magandang umaga rin kay ate mo. Good morning sir. Shoutout naman po kay Juni D. Camiros of Pagunayan, Lanao del Sur. Magandang morning din kay Main Masukad Taakan, DXMI Cotabato City from Taguig. Good morning. Wahida Kano Malapat. Magandang umaga rin from Sitio Saba, Kapinpinan, SJ Farm, Kadayangan.
Magandang umaga din kay from Buluan, si Sir Mer Lokman. Good morning dyan, sir. Sa lahat po ng mga taga Buluan sa Maguindanao del Sur, magandang umaga. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:37 ng umaga mga kasama. Dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita. Ito at nagpalabas po ng opisyal na pahayag si Mohagir Iqbal matapos siyang tanggalin na bilang ministro ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM. Ayon sa kanyang mga kasama, kinilala niya ang desisyon ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, ngunit iginit na hindi mo na nasunod ang due process sa kanyang pagtanggal bilang ministro ng naturang edukasyon. Sinabi rin nitong hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para sa maayos na turnover ng mga tungkulin at dokumento ng naturang ahensya. Sa kabila nito mga kasama, nanawagan si Iqbal ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro habang papalapit ang kaunanahang parliamentary election sa BARM sa September 2026. Iginit din niya mga kasama ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng peace process at pangalaga sa mga napagtagumpayan ng Bangsamoro Peace Agreement. Unang radyo, unang balita. Matinding pagkabahala naman ang inihayag ni Miriam Coronel Ferrer, isang peace advocate. Kaugnay sa manoy mga hakbang sa Bangsamoro Parliament na naglalayong tanggalin ang anti-political dynasty at anti-party switching provision sa Bangsamoro Electoral Code. Ayon sa kanyang mga kasama, nakikita umano niya ang serye ng disruptive maneuvers kasunod na mga pagbabago sa liderato ng BARM kabilang ang pag-usbong ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at paglipat umano ng ilang miyembro ng MILF mula sa Bangsamoro o United Bangsamoro Justice Party o ang UBJP. Iginit din niya na dapat maging transparent ang mga hakbang na may kaugnayan sa pamahalang o mahalagang probisyon sa electoral reforms. Dagdag pa niya mga kasama ng peace advocate ang naging posisyon ni MP Attorney Jose Lorena na nais sumatras bilang co-author ng isang kontrobersyal na panukala. Kasabay nito mga kasama, nagbabala si Coronel Ferrer na maaring pansamantala lamang ang ilang political alliances habang papalapit ang kaunanahang regional parliamentary election sa BARM sa September 2026. Unang radyo, unang balita. Sa kagunay pa rin na balita mga kasama, iginit naman ni Peace Advocate Miriam Coronel Ferrer na mayroon namanong manyubra o sabwatan na nagaganap sa loob ng Bangsamoro Parliament. Ayon sa kanyang mga kasama, kapansin-pansin naman ang mga pagbabago sa political alignment sa BARM matapos italaga si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua bilang kapalit ni Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj, ang former ICM. Anya pa, may mga hakbang manong nagpapahina sa dating impluensya ng Murad Alliance o Murad Allied Bloc sa loob ng parlamento ng BARM. Isa rin sa tinututukan ngayon ang sentro ng usapan na panukalang amyenda sa Bangsamoro Electoral Code at Local Governance Code, partikular sa mga probisyong may kaugnayan sa anti-political dynasty at party switching o ang turncoatism. Samantala, wala pa namang inilalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni ICM Makakua kaugnay sa mga aligasyon habang patuloy itong inaantabayanan ng DXMY. Unang radyo, unang balita. 5:41 na po ng umaga mga kasama. Mariin naman na nananawagan ng election watchdog na Legal Network for Truthful Election o LENTE sa Bangsamoro Parliament na huwag aprubahan ang panukalang naglalayong alisin ang umiira na probisyon kontra political dynasty sa BARM. Ayon sa grupo mga kasama, mahalagang mapanatili ang mga safeguards sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code at Bangsamoro Local Governance Code upang mapalakas ang patas na representasyon, maayos na sistema ng partido at mas responsableng pamamahala sa rehiyon. Iginit din ng LENTE mga kasama ng pagtanggal sa naturang mga probisyon na maaring magbukas muli sa lumang sistema ng pamumulitika na matagal nang sinusubukang baguhin ng Bangsamoro Government. Unang radyo, unang balita.
Sa kaugnay pa rin na balita mga kasama, nilino naman ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo ang pagkakasama ng kanyang pangalan bilang co-author sa BTA Bill numbers 468 at 469 na may kaugnayan sa pag-amyenda sa mga probisyon kontra political dynasties sa BARM. Ayon sa kanyang mga kasama, hindi umano siya lumagda sa mga panukalang batas at inimbitahan lamang bilang co-author. Ipinaliwanag din ito na alinsunod umano sa administrative rules ng Bangsamoro Transition Authority o BTA, maaring may sama sa unang pagbasa at press release ang pangalan ng mga inimbitahang co-authors kahit na wala pang pinal na kumpirmasyon at pirma. Iginit naman ng mamabatas na nananatili siya sa rule of law, constitution at mga reforma sa mabuting pamahala habang inaasahan din ang mas malawak umano na konsultasyon at deliberasyon kaugnay ng naturang panukala. Unang radyo, unang balita. 5:43 ng umaga mga kasama, ibang balita sapagkat idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 27 ng 2026 sa Miyerkules Wednesday bilang regular holiday sa buong bansa kasunod ng paggunita sa Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice. Batay ito sa Proclamation number 1264, sinabi ng Malacanang ng pagdiriwang ng Eid al-Adha ay isa sa mga pinakamahalagang kampistahan ng mga mananampalatayang Islam. Ang deklarasyon mga kasama ay alinsunod din sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos base na rin sa Islamic Calendar. Nilagdaan ang proklamasyon noong May 21 at layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ng sambayanang Muslim na ipagdiwang ng maayos ang naturang okasyon. Unang radyo, unang balita. Sa kaugnay pa rin na balita mga kasama, ikalawa naman sa malalaking kaganapan sa mga mananampalatayang Islam sa buong mundo ang paggunita ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice na itinagda sa May 27 ngayong darating na Miyerkules. Sa panayam kay Bangsamoro Darul Ifta Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani, binigyan din niya na isa ito sa mahalagang kaganapan para sa mga Muslim sa buong mundo. Ipinalala ni Mufti mga kasama sa mga Bangsamoro kung gaano kalaki ang gantimpalang maaari makukuha ng mga ito sa ganitong pagkakataon, bagay na mariing niyang hinimok ang lahat na samantalahin ang nasabing kaganapan, lalo na ang unang araw sa buwan nitong Julhijjah. Unang radyo, unang balita. Way paganayan siya na so Eidul Adha inshallah ta'ala na sa mauman niya May 27. May 27 sa 2026 niya ba Aragon. Yawm Arafah, so ukop sa Arafah na sa 26. Importante niya sa kanulang mga tao, mga Muslim sa entire dunya, entire sa dunya ba niya ba na pag-celebrate sa kanu niya ba gay. Ina mas lagi din mga baras pahala no mga simba sallallahu ta'ala pidarunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Alagay apadjaga di sa dunya aso mga galbakan na amal salih hamapia lumawan sa kapyanin do sa Allah taala kanunya ba sa pulugay banyaba. E manay ganat sa kisa sa kanudul hijjah taman sa kasapulo langon na amal mapya siya ba na dan lumawan ni kaslanam mga barasin do sa Allah subhanahu wa taala. Mubanto ba importante gid kanung mga tawo nga Muslim. Unang radyo, unang balita. Bilang Feast of Sacrifice, binigyan din pa ni Sheikh Gialani na ito ay araw ng pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagkate ng mga hayop bilang katruan sa nauna ng kwento ni Ibrahim alayhi salam, kung saan anak niyang si Ismail alayhi salam mismo ang inialay nito. Pinikayat ng Bangsamoro Mufti mga kasama ang lahat na huwag baliwalain ang mga kagandang kaganapan dahil isang beses lang ito sa kada taon. Unang radyo, unang balita. Ito ba? So, Idol Adha ba niya ba? Tawantan no, mga tutulan siya. Takano kinasakripisyo ng Nabi Allah Ibrahim. Takano na suwon Allah ta'ala sarkanin. Sa sumbalin ni suwatanin. Batalwanin to sarkanin. Tes sarkanin. No kabagar aparitian sa Allah ta'ala. Idada ito magkataros. Kasabab sa sinabihan ng Allah ta'ala sa ibas kambing. So, watanin so si Ismail alayhi salam. Linya ba sulangon no? Kita no na pagkaslatan no sa ginawa tanong
niya kagina ramon entire sa dunia na adan pagkuha na siya ba masukuan ng mga galwakan siya ang mga mas libarasin mismo sa kano idol bahaban to ba 27 ba to ba so kapatsumbali sa kurban kapatsumbali sa mga kurban kapid daw ng Allah Ta'ala pasalli li rabbika wanhar sambayan ka kakanugkanan ka ng sumbali ka sa kurban mga kambing sapi atau kaunta dasa sarkita no buwan di sarkita no nagkambing ba niya ba sapi na kapake wani karawaw wea so sapi na ito kataw pagkatumpok samba kapake itutumpok so pito kataw mga tao nanto ba so sapi manam na adan bon idadin mga bua masukwanan na talanga duaragon di babang mesaragon di kapakayan so kambing na di babasa namulat saragon ikwanan pinakapelo na 6 months. Unang radyo, unang balita. Yan po mga kasama ang tinig ni Bangsamoro Darul Ifta Mufti Sheikh Abdul Rauf Jalani. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:48 ng umaga mga kasama, balikan natin ang linya ng mga kasamang radyoman reporter para sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga ng Saturday. Nahin natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat drug user kalaboso makarang madjakpatan ng BLGU na humihit-hit sa poblasyon 7. Detalye ng balita mga kasama mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Dinampot ng Barangay Local Government Unit at BIPAT ang lalaking suspected drug user matapos mamatang abala sa pag-iitit ng pinaniniwalang iligal na droga alas 10:55 ng umaga sa bahagi ng Purok Von, Tucananas, Poblacion 7, Cotabato City. Ang suspek ay kinilalang si alias Toti, 50 anyos, may asawa, jobless residente sa nasabing lugar. Na-recover sa pag-ingat ng suspek ang isang pakete na naglalaman ng suspected drugs o shabu at dalawang improvised glass subtutor. Agad namang nagparesponde ang BLGU Poblacion 7 sa PNP Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at naayong disposisyon ng suspek. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 kapag napatunay nagkasala ito sa umiiral na batas. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Ebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, si MP Malang naman nagkaloob ng solar lights sa isang markaj sa bayan ng Sultan Kudarat. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Ray Banzao. DXMY. Nagkaloob ang tanggapan ni BTA Member of Parliament Boots Malang ng solar lights na may kasamang panel sa Markas Al-Fakir Islamic School Incorporated sa Upper Dalumangkob sa bayan ng Sultan ng Kudarat sa Maguindanao del Norte bilang bahagi ng programang serbisyo para sa Bangsamoro. Pinangunahan ni Chief Program Officer Norhan Malugyo Kauka kasama ang Team Malangkas ang naturang aktibidad. Personal namang tinanggap ni Ustadz Muhammad Usman ang tulong para sa kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng Markaz, malaking tulong umano ang solar lights sa mga estudyante lalo sa kanilang pag-aaral ng Quran at iba pang gawaing pang-edukasyon. Ipinahayag din nila ang pasalamat nila kay MP Boots Malang sa patuloy na pagsuporta sa mga madaris at Islamic institution sa liblib na lugar ng Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Banzao Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Banzao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, pagbisita naman ni Police Brigadier General Abesya nagpatibay na sa ugnayan sa seguridad sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Radyoman DC Mangon. DXMY. Tatak RMN Report. Nag-courtesy visit si ProBar Acting Director Police Brigadier Christopher Abesya kina Governor Kagi Dato Ali Midtimbang at Dato Anggal Midtimbang Mayor Nathaniel Midtimbang sa Provincial Satellite Office sa Talayan, Maguindanao del Sur. Sa isinagawang pagpupulong, formal din na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ang 34 na unit ng mga sasakyang demotor sa Philippine National Police bilang tulong sa pagpapalakas ng mobility, police visibility at kakayahang tumugon sa mga insidente sa buong lalawigan.
formal na tinanggap ni Abesya kasama si Police Colonel Michael John Mangahis, Acting Provincial Director ng MDS-PPO, ang mga sasakyan at nagpahayag ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa law enforcement operations. Samantala, sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Sur PPO Headquarters, pinuri ni Abesya ang pamumuno ni Mangahis at ang dedikasyon ng kapulisan sa lalawigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kabila ng mga hamon. Binigyang diin ni Abesya ang disiplina, respeto at kapakanan ng mga tauhan bilang mga gabay na prinsipyo at pinaalalahanan ang mga commander na magbigay ng tamang paggabay at tulong sa mga miyembrong humaharap sa personal o operasyonal na mga suliranin. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter. Para po sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga, mga kasama. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama, ipinalala din po ni Bangsamoro Darul Ifta Grand Mufti Sheikh Abdurrauf Gialani na dito ay hindi mandatoryo o wagib ang pagkatay ng hayop, ngunit isa itong malaking sunna na may malaking gantimpala kapag ginawa ng isang Muslim. Sa pamamaraan naman ng pagkanduli o pagdiriwang nito mga kasama, maaring hatiin sa tatlo ang karne ng bawat kinatay na hayop alinsunod sa katuruan ng relihiyong Islam. Paalala naman ng Mufti na magkaiba ang oras ng congregational prayer nito kaysa Eid al-Fitr noong pagkatapos ng fasting kung saan mas maaga ito at itinagda lamang sa alas 6 ng umaga. Binigyan din pa ni Sheikh Gialani mga kasama na may alituntunin sa pagkurbaan o pagkatay ng hayop sa loob ng 3 araw. Unang radyo, unang balita. Kurban na di ka na farado. Weh, sunna amabagar, sunnat amabagar, just kang to pakagaga. Teni pakagaga. Nasita na kurban sa kanin, padanin sa lobad, so ipagkurban sa badi baganggenin, sabat so para sa ginawanin o di ani pa pagtagonin lon kapakay. Kani man lang kapakay mo to ipagkurbanin. Kawa, way importante pasabot siya so oras sa kapadjambayan kanu sa Idul Adha. Kagina bidaya niya ba sa Idul Fitr. Idul Adha ba niya ba papakauman niya 27 na mapanay. Ya mapanay sa kanu Idul Fitr. Alas 6 punto padjambayan kanu sa Idul Adha. Kurang mga watak pa niya siya ka para kasabutan ng badakal. Yata no kapadjambayan siya sa kanu oras alas 6. Pita inshallah taala. Padjumbali ba niya ba sa kurban na di ka pa kaya dapat makajambayan. Sita na, jambayang muna, tupang ka, sumumbali. Anong pa siya mga sunat, bida kanu Idul Fitr. So siya kanu Idul Fitr na yason na magukab sa pagjambayan na pagkangka muna. Niya na di, kapag di dapat ganun ka. Sakali ka mapakay kuman, may ka makuli ka no, kapag sa jambayan. Bain, mga bidayan. Ikapat, patgay. Kaya so Idul Adha to, so ganito kinabukan, na adan talugay sa kanuyanin. Ayan man, na, pamakayan, tanong ko na, 27 ba niya ba? Naman sa 30. 27, 28, 29, 30. Ikabanong baliban to sa ba nagkapake pan sa piando sa namba agay. Patgay ba namba? Unang radyo, unang balita. Si Bangsamoro Darul Ifta mga kasama, Mufti Sheikh Abdurrauf Gialani. IFM News. IFM News. IFM News. National. Dako naman tayo sa detalye po ng ating mga balitang national mga kasama. 5:55 na po ng umaga. Posibleng maging hamon umano ang background sa law enforcement ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Ginawa ng NBI Chief ang pahayag sa pulong balitan kahapon kasunod ng pag-otorisa ng Department of Justice o DOJ sa law enforcement agencies kabilang ang Philippine National Police at NBI para isilbi ang warrant of arrest sa naturang senador. Ayon kay Matibag mga kasama, ang karanasan ni De La Rosa sa law enforcement ay nagbibigay sa kanya ng bentahe sa nakaambang police operations laban sa kanya.
Tatandaan nga si De La Rosa mga kasama ay miyembro ng Philippine Military Academy Sinagtala, class of 1986 at dati ring nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng Duterte Administration. Unang radyo, unang balita. Ito mga kasama, sikat naman ang Pilipinas sapagkat lumabas po sa pinakabagong Executive Corruption Index ng Varieties of Democratic o Democracy o itong VDEM Institute na ikapat ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamantas na antas ng korupsyon sa East at Southeast Asia. Nakuha ang ng bansa ang corruption index na sa score na 0.794 kung saan isa ay itinuturing na pinakamalala. Mas mataas ito mga kasama kumpara sa average ng mga bansang Asyano na nasa 0.605. Ayon sa ulat mga kasama, ito na ang pinakamataas na corruption score ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na dekada o mula noong 1985 nang maitala ang score na 0.918. Sinusukat ang Executive Corruption Index sinusukat ng Executive Corruption Index ang lawak ng katiwalian sa kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng ehekutibo bilang kabilang ang panunuhol, pagnanakaw ng pondo at maling paggamit ng kaban ng bayan. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Balita naman sa Ibayong Dagat mga kasama, pinagsusunog ng mga galit na tao ang isang bahagi ng paggamutan sa kasagsagan ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Ikinagalit ng mga tao ang hindi pagbibigay sa kanila ng bangkay ng isang lalaki na namatay dahil sa naturang virus. Ayon sa mga otoridad mga kasama na nagsimulang batuhin ng mga pampasabog ang mga ilang individual at bigla na lamang nila itong sinunog ang tents. Paliwanag naman ng mga otoridad mga kasama na hindi nila basta inilabas ang bangkay ng biktima dahil ito ay nakakahawa pa. Dahil dito mga kasama ay agad na pinaalis ng mga kapulisan ang mga galit na tao. Unang radyo, unang balita. Balitang sports tayo mga kasama, hawak na ng New York Knicks ang 2-0 na bentahe sa best of 7 NBA Eastern Conference Finals nila ng Cleveland Cavaliers sa score na 109-93. Bumandera ang career playoff high 26 points si Josh Hart at sa panalo ng Knicks. Habang mayroon namang tig 19 puntos o points sina Jalen Brunson at Mikal Bridges at 18 points naman with 13 rebounds ang naitala ni Karl Anthony Towns. Nasayang naman ang nagawang 26 points ni Donovan Mitchell at 18 points ni James Harden para sa loss ng Cleveland Cavaliers. Unang radyo, unang balita. IFM News. IFM News. Showbiz. Balikan natin mga kasama ang linya ni Radyoman Daisy Mangod. Sa kanyang showbiz report, binabanggit dito Lotlot de Leon, mga kapatid, dumalaw sa puntod ni Nora Honor bilang paggunita sa birthday ng superstar. Ano ba itong superstar? Sige, Radyoman Daisy Mangod. Nagbigay pugay ang magkakapatid na sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth De Leon sa kaarawan ng kanilang yumaong inang si Nora Honor nitong May 21. Ibinahagi ni Lotlot ang larawan nila sa puntod ng kanilang ina kasama ang 3 pa nilang adopted siblings. Present din ang isang anak ni Lotlot na si Maxine, samantalang bitbit ni Matet ang isang anak at asawa. Kasama naman ni Kenneth ang asawa at anak. Solo naman si Kiko. Isang maikling message caption lang ang isinulat ni Lotlot sa post, ang pagbati sa kanyang ina. Bagamat hinahanap sa comment si Ian, valid naman ang hindi nito pagpunta sa puntod ayon sa isang fan dahil nasa Iriga daw ito sa tribute para sa kanyang mommy. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangud, Tatak R,
MN. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Unang radyo. Unang balita. Maraming salamat, Radyoman Daisy Mangod, sa detalye ng showbiz report na yan, mga kasama. Sige, 6:01 na po ng magandang morning. Bago tayo magpapaalam, magandang umaga muna sa lahat ng ating mga viewers. Randy Santisas, good morning. Olmar Cortel, magandang umaga. Salvador o Jeffrey Salvador, good morning din. Watching from Tenorio, Dato Udin Sinsuat. Yan po sa may awang ha, sa lahat ng mga taga-awang Tenorio, good morning po sa inyong lahat. Kay LJ Landao, good morning din ha. Good morning po sir, pakibati naman po nakikinig sa may sitio Unlango, Barangay Labungan 2. God bless. Sa lahat na po mga kasama, good morning po ang aming pagbati sa inyong lahat. In and outside the Bangsamoro region. Unang radyo, unang balita. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po una sa technical side, si Radyoman Sir Danilo Malaran. Sa ngalan din ng ating nakagapay doon naman sa may digital side mga kasama, si Radyoman Sir Eric Manamba Jr. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita ngayong weekend na Saturday. Ngayon po ay May 23, 2026. Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN, magandang umaga at happy weekend. Marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.